hindi na lang basta pakinig, dapat may natin. So yun po yung naging challenge ko sa tungkulang kwento. Ano naman naging challenge kay Direk JB in directing Marvin and Jolina? Yung challenge, kasi bata pa lang ako pinapanood ko na sila. Yung mga... Wait, parang sa gano'n? Parang hindi compliment yan, ha? Hindi, pero, ano ba? Pero seryoso, parang kahit hindi pa ako nag-work stage kasi parang sila na yun, Jolina and Marvin na yun. Sila na yun. So, nung in-offer sa akin ng Project 18 na tanin yung pelikula, parang naging full circle siya. Kasi yung first film ko, yung Drop I Love You, tungkol sa best friend, and end up sa best friend. And ang laking inspiration ng love na okay na lang sa pelikula ko yun. So, to have this project, tapos sina Jolina, si Marvin, si Lloyd, at si Davey, sobrang yun yung challenge. Kung paano ko mabibigyan ng justice yung material at yung binibigay na acting ng mga artista. So, galing, pero job well done. Nagawa mo, Direk Annette and Christine. Before we start the Q&A with our friends from the press, Marvin, Jolina, pag naririnig niyo yung sinasabi niyo na kayo ang inspirasyon namin, pinapanood namin kayo noon, ang sarap gawin ng kwento, kayo yung labs kita, okay ka lang, naging inspiration namin noon. How do you feel? Ako kinikilig ako. Kasi cover naman sa Del. Sila ngayon yung alam nila kung ano yung nangyayari ngayon, alam nyo kung ano yung mga dapat na napapanood na rin, iba na yung ideas niya ng paggawa ng pelikula at ng storya. So parang pag nasasabi na inspirasyon kami at yung naging proyekto namin, parang asal ng movie na nung ginagawa namin, hindi naman ako nung ginagawa natin yung mga movies natin, hindi ko maiisip na parang may example ko. Yung parang talagang enjoy. So enjoy ko lang talaga yung movie na kasama si Marvin, yung storya, ang ganda, para talaga dun sa edad namin yung time na yun. So, masarap yung feeling. Ako, minsan di pa ako paniwala baka binabola nyo lang ako, yung mga ganun. Pero, minsan hindi na namin tinitingin ni Marvin, hindi namin pinapanood kung ano yung naging eksena namin. Kasi ako, basta makita ko lang sila direct, tsaka mag-react sila, or maiyak sila, or matawa sila, kiligin sila. That's it, that's it. Yun na yun. Okay ka na doon, parang gano'n. Marvin, ikaw? Nung umpisa nakaka-challenge, kasi parang since pinapanood nila yung pelikula na namin dati, kinikilig sila, natawa sila, nag-enjoy sila. Nakaka-challenge kung paano namin gagawin sa edad natin ngayon. Na parang tamang timpla na nakakakilig pa rin, pero hindi nakakaumay kasi sa tanda na nito, ganun pa din. But seeing their reactions, pag nag-shoot kami, kasi kami ni Jolina, pareho kami na ayaw namin pinanonood yung sarili namin. So parang, that's why we gave the full trust to the people that we work with. Na pag natawa sila, parang titingin na kami, parang maganda yung ginawa natin, okay. So, naging ganun yung proseso namin. So hanggang matapos na yung pelikula, hanggang sa pinanood na natin yung edit nila. So, doon namin nasabi na parang hanggang sa trailer nga kanina na parang, oh wow, I think we made the film na magugustuhan na makita. Uy, pero totoo yung sinasabi mo yung parang ayaw nyo ng cringy kind of kilig. Dapat yung may maturity na, gaya ng sabi ni Christine. Okay. Alright, so punta tayo sa ating mga kasamahan sa press na magtatanong. Can we hand the microphone to them? We have Lana. Pag growing up, nakikita ko sa kanita kong bata na hindi ko sa hindi, pero nakakatuwa, no? Siyempre, nakakasama namin in the 90s si Jolina. Actually, yun nga, curious ako, since noong 90s, ano yung na-observe mo kila Marvin and Jolina noon? Yung totoo? Hindi, kasi dati, mas malapit ang artista sa press. May times na even sa mga yung weekly sitcom yun, di ba? Yung mga nagpupunta kami, dumadalaw kami. Dati very open. Right. You can visit anytime you want. Okay. Then, kahit ako nakakatalaw ako sa mga businesses ni Cardi noon, nagsisimula siya. Sa mga district na doon, then siya doon, yung sister na naman mga alat doon. Parang yung isang fried rice sa akin. Rice ka Tapos si Jolina, nag-invite sila dati June, correct. sa bahay nila, di ba? When press or sweet news to the stars.
stars, they're really, they're so concerned with their social media accounts. Hindi na ganun ano, di ba? What are the things na nami-miss nyo noong 90s? Yan! Sobrang mas malapit dati ang mga taga-showbiz eh. Kasi ngayon, because of social media, hindi na ganun ka ano eh, di ba? Mas malapit dati. Jolens, tama na ako si Jolens, the first time na nakita siya sa GMA7 unit there sa set ng ano, nakakabaka ba kayo? Kahit kailan. Kahit kailan mo. Pero meron kang ano eh, nag-weekly, nag-guest ka muna sa weekly eh. Weekly na horror eh. Tapos nag-ano, di ba? Okay. So ano yung nami-miss nyo dati? Yun! Ano ang mga nami-miss nyo nung 90s? Ako siguro ang nami-miss ko yung ano eh, yung parang meron kami, hanggang ngayon naman eh, nasa sa artista naman yun, yung bibigyan ka ng chance talaga how you want to show or to tell others about yourself. Sa pananamit, sa ano. Pag, yung social media kasi pag mabasa mo yung comments, minsan parang magdidiscourage ka pagka parang hindi may nag-bash, di ba? Parang ganon. Pero dati kasi, nung walang ganyan, tuloy ka lang hanggang sa tumatatak ka, parang ganon. Na, Hindi ka na mabother. Hindi talaga na mabother kasi nga, hindi nakatuon doon. But I'm not saying na ngayon nababother na ako. Ano, siguro talagang hindi na rin ako para magpa-apekto pa kung meron mang mag-bash. But yung dati kasi, when you work, mararamdaman mo talaga na work dahil talaga nagpupuyak ka, tapos talagang lahat ginagawa mo. And pagka nakilala ka ng mga tao, kasi nakilala ka dahil sa magandang talaga ginawa, and hindi dahil nabalitaan na ganito dahil na-text or dahil ang hirap din dati kung ma-write up, diba? Para ma-write up, dapat talagang meron po ko yung napansin, nakakaiba or may i-promote na soap opera or movie, diba? So, ngayon nga kasi, kanya-kanya na. So, tapos may mga AI pa, hindi mo na alam kung sino yung totoong magandang content or what. Marbs, ikaw, what do you miss? Bukod sa bangs ni Jolina, nawala na siyang bangs ngayon. I think yun, yung mga sinasabi nga ni June na yung relationship to ng mga artista at yung mga press. Meron tayo ng lagi Christmas parties, meron birthdays, weekly visits sa mga shows namin. Na syempre ngayon with the age of social media, lahat yun nawala. At talagang kaya ngayon yung nagkakaroon ng media call, parang mas na-appreciate mo na meron pa rin ganitong venues na magkakasama-sama yung media at yung artista. June? Yes, oo. Actually, kaya mas nakikita dati yung ugali ng mga artista, di ba? Alam mo talaga sino yung mga mababait, mga plastic, di ba? Pero si Luis, Pero si Loisa. Loisa. Yes, Loisa. Sino po yun, yung mga artista? Plastic. Yung mga plastic daw. Gusto mo ba mag-ano? Magiging controversial na gamitin mo. Pero hindi, Loisa, how old are you when nagkaroon ka ng kamalayan about the Marvin Jolina love team? Pinanganak po ako, 1999 po. Wow, okay. Kaya po yung movie nila, pinanood ko po talaga. Napanood ko naman po talaga sa yung Loves Kita Okay Lang. Napanood ko po kasi nag-workshop po. Anak ka nga namin! Ipinanganak ka ng Loves Kita Okay ka lang. Opo, yun po. Kaya sobrang na-excite po ako mag-shooting kung napanood ko po lahat ng mga pelikula nila. Pero dati, actually, no, Loisa, nung nagpapalik yung love team ni Maricel at William, sila yung doon. Tapos kayo naman ngayon, nagbabalik ang love team ni Jolina Marvin. Kayo naman yung Juan Carlos, ang nasa pelikula, di ba? Ang tindi ng pelikula ni Maria at William, yung movie nila because of the Marjo love team, di ba? Kayo, hindi ba kayo nag-pressure? Siyempre, matinding support kayo yan. Parang ganyan din yung dati. Sumasahod na yun sa PayPal. Siguro yung meron mo mas yung ginagalingan ko na lang po sa trabaho. Pero mas na-enjoy ko po kasi enjoy naman po talaga sila katrabaho. Minsan nga, nahihirapan lang din naman kasi tawa ko ng tawa talaga. Kasi sobrang ang saya-saya po nila kasama hanggang Alright. So next, ako excited ako ng What's XX Sa kanila, pero syempre dahil sa inyo ni Juan Carlos, ang ganda
dun sa trailer. Pero gusto ko rin pala si Direk Antoinette Ataone. Siyempre, nagsimula naman, siyempre sa sharing producer, di ba? Ako favorite ko si Direk Antoinette, ang bagongis mga new projects niya. Direk, hindi mo isipan na, ikaw na lang. Pero binigay mo kay Direk Aba. Feeling ko kasi si JP, bilang friend ko siya,